maghuhuntahan riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan motorsiklo eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned na ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530, ang Radyo 1 Motorsiklo Eksklusibo. Broadcasting live from the Capitol Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Magandang hapon sa inyong lahat at narito na naman po ang programang Kamalayan. At ako po ang inyong lingkod, Tato Malay. Kasama po ang ating isang gwapong kasosyo. Si Albert Padlan. At of course, mukhang wala na naman yung ating news ngayong araw na ito. At busy. Mas importante yung lakad niya ngayon. Bati ko muna, Albert. Magandang hapon po. Magandang hapon po si Albert Padlan po. Sorry, hindi natin nakaabot kahapon. Ano yung sistema ngayon na talagang matraffic na. No? So, binago ko yung ruta ko today and it worked. So, nandito ako nung on time, mas maaga pa ng konti. Ibig sabihin niya, naglakad na lang siya. binago ko ruta. Binago ko yung pinag-igutan. So, very good. Very good. Good lesson to learn. Welcome to Kamalayan, where change is the constant. Tulad ng change the ruta. Okay. Welcome. Strategy mo baguhin. Magbago talaga. Magbago. Kung gusto mo kung hindi ko binago yun, late na naman ako. Or hindi na ako nakatuloy kahapon. Actually, 2 beses ka nga na late dahil doon sa problemang yun. Oo. Diba? So, natauhan din. Natuto ka rin. Sabi ko, ibahin na natin ang daan. Kasi pwedeng ganun pa rin, pero agahan mo lang gising mo. Pwede rin. Which will now affect naman yourself. Pero nakakaloko, ha? Isipin mo, same ruta, ang paghahaba-haba, kung nagataon, 3 oras. Para lang umabot dito, kalapit-lapit ang San Juan. Anyway, so si Joyce, pinaka-importante sa lahat, mayroong ginagawa at hindi, ako mismo, hindi na pwedeng, i-give up. Kahit sino sa atin, hindi natin pwedeng maiwasan yon at magagalit si George Lucas. Welcome sa Kamalayan, where change is a constant. Well, kung ano yung sinasabi ni Albert tungkol kay Joyce ay nanood ng sine si Joyce ngayon. Yan lang po, nanood lang siya ng sine. Pero hindi pangkaraniwang sine. Ito ay special showing ng Star Wars. Right. Oo nga, lahat ng tao yata rito sa estasyon nagpunta rin doon Mapanood kaya tayo ng sa Lunes. By pirate. Manood ako, Lunes, Martes, whatever. Tingnan natin ang kalalabasan niya. Labas na ba sa Lunes? Wala pa. Hindi pa. Actually, Wednesday diba? Pa. Wala Lunes pa yan. Kasi dapat etong kanina sige. Kahapon, kung Wednesday, pero wala So, next week pa yata yan. January. January kasi may film festival. Hindi, meron din. Pwede mong panoorin pa rin kahit may film festival. Pero doon lang sa IMAX. Mga IMAX theaters. IMAX kaya dito sa Green Hills? Well, meron siguro. We'll find out. Naghahanap ako ng libre. Sa MOA lang yan at saka sa gusto mong special, the screening, di bayad ka. may senior citizen naman discount Talaga? Oo. 20 lang yata. Oo nga, 20. Anyway. 600 yung halaga. Pero gusto ko piso. Sa podium.
Sa inyo, may piso sa pa amin, eh. Sa amin piso sa pa. Quezon City, libre. Kasi may carbon paper pang maliliit na pinipilapan. Siguro piso yun po. Promenade pa rin siya. Promenade. So, yan ang mga bagay-bagay na nangyayari ngayon. No? Very interesting. Bukod sa Pasko ay merong Star Wars fever. Actually, ako napasok din ako sa isang exhibit niyan eh. At nagkaroon ako ng interest dun sa isang character. Kasi sabi ko, ito yung gusto kong gawin sa aking, sa aking costume eh. Yung sinusuot niya eh. Yung kay, sino ba yung... Obi-Wan Kenobi. Yan, Obi-Wan Kenobi. Yun. Yung robe niya. Tanong mo ako, mga Star Wars addict. Yun ang nakita ko, sabi ko, ito yung eksakto gusto ko suotin. Ganun yung parang robe na brown. Hindi ba minsan nanonood tayo ng mga videos na sabi ko, ano kaya suotin natin pag nag-costume party tayo? Or, kumbaga, hindi lang costume party, kung magbigay tayo ng seminar sa Kamalayan, naka-ano tayo, naka-costume na gano'n. Oo nga, no? Pero parang sutana rin yung tapos pinatungan na brown na... Kasi parang tayo nagko-cosplay. Gano'n eh. Kaya sabi ko kasi, bakit, natanong nga nila sa akin, bakit gusto mo maging gano'n? Alam mo, gusto ko ma-attract sa Kamalayan yung mga kabataan. So, in other words, kung nakikita nila yung nagle-lecture, baka gano'n, baka ma-interest natin yung mga kabataan mag-attend ng mga kung talks natin. Kung magko-cosplay ka, Tato, gumamit ka ng cosplay na yung mga anime, hapon. Ayun nga. Pero andun yung attraction ng mga bata. Oo, pero yung sa Star Wars. Kulay green ng buhok, napatulis, gano'n. So, pwede na tayo dun sa cosplay talaga. Pwede na tayong dun sa... Meron tayong may kilala ako nagko-cosplay. Pwede nating lapitan. Kaso lang may kalayuan. Nasa Baguio pa. Oo nga, kilala ko yun. Kapatid ni Stacy. Nasa Baguio pa sila. Oo, na-meet ko na yung mga yun. As a matter of fact, binigyan ko na nga sila ng seminar noon eh. Talaga? Oo. Very good. So, nakakatuwa rin yung mga ganun. So, sabi ko, bihisan na lang ninyo ako. Yun lang talent fee nyo. Alright. Hindi kasi sabi ko nga, gusto ko pag magkaroon ako ng TV show, yung nga, Kamalayan, yung gano'n ng costume, talagang parang cosplay. Parang sasabihin ng tao, ano yan? Kasi di ba, napupunan natin yung mga suot nila. Kunyari, yung mga spiritual, yung like sila Mike Velarde, pinupunan natin yung Amerikano na parang checker na. Mga Kuya Germs na suot. Kuya Germs talaga yung, ba yan? Yung mga kulay na yan, grabe. Sabi ko, pag ako nagkaroon ng pagkakataon na maging, kunyari, speaker sa mga maraming taong in public, no? Sabi ko, basta, huwag kayong masusurprise kung makita nyo ako suot-suot ko pang cosplay or anime. Baka naman hindi ka naman mapansin, hindi naman mapansin yung mga pinagsasabi mo kasi nakatitig doon sa suot mo. Hindi, Huwag naman sobra. Alam mo yung ito Star Wars. No? Basically, ang mga binabanggit dito, may the Force be with you. Basically, kung ng Kamalayan yan eh. Oo nga, totoo rin. Oo, yung mga, they talk about this force, this energy, this power. It's a universal energy, no? Sabi ko, if I am going to lecture young people about this, mas dikit ako pag makita nila nakaganon ako. Basta itapat mo dun sa minsan nga, magbibigay ako ng lessons to be learned from Star Wars. Yan. Sali ako dyan. Oo, di ba? I mean, let's be relevant today. Kasi masyado na tayo kung minsan parang ang layo na natin samantala itong mga kabataan ang atin dapat yung where they can relate, Oo. Tama naman. Actually, pwede yan eh. Kaya sabi ko, kung gaganunin ko yon, I have to also dress up in a way na maging... Dress the part. Dress the part, no? Oo. Tapos magkukuha ko ng mga guest ng mga nagko-cosplay. Pupupuin ko dyan. Sila yung guest yung interview natin. Di ma-attract natin. At saka sila more than anyone else sa society, yung mga bata ang mas magandang turuan nito kasi mas open sila, mas bata pa, mas sponge, mas ma-improve nila kagad ang buhay nila. Kasi pag umabot sa mga age natin,
minsan mahirap ng jaded na. Baguhin ang matigas mindset. Na ulo eh. Kaya nga yung mga kabataan. Kasi hindi mo na masisisi, nakagulian na kasi. Hirap. Anyway, so pagbata pa, open pa sila. And we will be helping them be more successful in life. Minsan nga, magsuot tayo ng ganun dito sa programa natin. Meron naman tayong video rito para makita nila kung ano yung pinag-uusapan natin talaga. Hindi, sabi nga nung isa, mag-ano ka na lang, yung kay Gandalf. Sabi ko, pwede. Yung matandang, sa Lord of the Rings. Alin, ang gray ba o the white? Gray siya. Tapos after a while, nung nakabalik siya, sa pinagdaanan niya, white na siya. So, tumaas ang lakas. Ganun, parang ganun. Anyway, nakalaban na niya yung pinaka-negative na white din na parang warlock. Ano yun sila? Mga ganun. Actually, magandang pag-usapan din natin. Yung isang pelikulang, actually, palabas pa ngayon eh. Pero, ewan ko kung tatagal pa siya. Ay, wala na siguro. Wednesday na eh. Nakatapos na. Ano to? Last month kasi, 2 weeks ago, pinalabas siya. The Little Prince. Ang gaganda lang lessons from The Little Prince. Oo nga. Napanood ko siya noon eh. May sasabihin akong illegal, wag na lang. Bakit? Anong ginagawa nung Muslim? Kuya, DVD. Pirated. Ano ginagawa ng pirata? Tama ba yun? Talaga Hindi pa kayo nadala sa... Abangan nyo na lang sa HBO. Anyway, ang isang magandang lesson nga doon sa Little Prince is yung what is important is invisible to the eyes. It is kalimutan ko tuloy. Yung ang mas importante yung mga importante hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita. I just forgot exactly how it is said. Kasi naman ang nakagulian na importante yung nakikita. Pero marami ng importante pa na hindi natin nakikita kasi hindi naman natin nakagalian yun eh. So we were not used to it. So hindi ugalian na rin natin. Kaya lang, hindi natin na parang na-explain ng maayos na ito yon. Like, what are those things? I mean, love is a feeling. It's not being seen, but it can be felt. Di ba? Ano pa? Tenders. Yung mga ganyan, mga bagay na makikita mo lang na nagmumula sa puso. Yan. It is through the heart that we see all these things that are beautiful. Another way of saying it. Okay. So, kamalayan talaga. Oo, kamalayan talaga. Kaya nga sabi ko nga, etong mga ganitong pangbata na tinuturo, dapat talaga ma-explain na maayos eh. Kasi, kung minsan, nagiging theoretical eh. Nalalagay lang sa utak pero hindi na isa sa buhay. Kagaya na lang ng mga tinuturo ko na sa mga lecture series natin. Like yung book ng Conversations with God or yung Science of Mind or even The Course of Miracles. Yan, pag tinuturo ko yan, ang dating parang intellectual sa mga nakikinig sa akin. Pero ang importante kasi sabi ko nga isa buhay nyo. Hindi pwedeng nandyan lang sa mind nyo yan, makakalimutan pa ninyo yan Pero kung may isa buhay nyo yan, makikita nyo kung paano magbabago talaga ang buhay nyo. Yan. Kaya rin dapat isipan natin, and if I remember correctly, years ago, napag-desisyon na natin, better than seminar is to magkaroon ng radyo, TV, kaya television program, or stage plays, or at saka yung theater, pupuntahan, may center na pupuntahan, let's talk about your life, and then talk about the principles. If your life is not working, come over, we'll talk about your life and we'll talk about the principles that baka hindi mo na ina-apply. Kasi lalo na pag madalas kami ni Joyce, ito yung sinasabi namin kahit na pasensya na kayo, kahit na paulit-ulit kasi constant reminder din ng kung ano yung prinsipyo na umiiral na nakakatulong, prinsipyo na ina-apply natin dito sa kamalayan na nakakatulong sa atin. Exactly. Para mabago
ang resulta natin sa buhay natin. Yun. Paulit-ulit. Pasensyahan na hanggang sa maisaulo ba, maisadamdamin. So, until it becomes part of you. Like for example, Ganon. tayo nga dito sa ating ginagawa sa Kamalayan, we are actually active in social media. Active tayo sa Facebook, nagsishare tayo kung ano-ano mga importanteng mga mensahe na may kinalaman sa spiritual. Active din tayo sa radio. In other words, dito ngayon, meron tayong programa na regular. Ngayon, ang talong dyan is, yung nababasa ba ninyo, yung nadidinig ba ninyo, baka naman kulang pa. So, I also have this place called Third Eye where I give live lectures. In other words, dun mismo, pwede nyo ako mapuntahan at makita at makausap. Katulad mo nga, sasabi mo nga na if you have concerns, which is what's happening in Third Eye, no? They come, and then, alam nyo, a lot of times I have a prepared lecture for that day or for that evening. Pero pagdating nila doon, nababago kasi meron silang gustong matutunan na wala kinalaman doon sa lecture ko So sa lecture ko So I give way to that. And that is the purpose of us meeting each other in person. Kasi I actually can give more time. Maybe we should have a series like that. Kind of once a week. Ipunta sila rito. Third Eye, mapasok saan man yan. Dito sa radyo, kung gusto niyo pumunta rito at gusto niyo mag-participate. Usap lang. Kasi wag naman tayo sa telepono lang. No? Kasi kung minsan iba ang ginagawa nga sa telepono rin. No? Nagte-text lang. Pero kung gusto niyo talagang mas, talagang i-share niyo yung whatever is inside your, kung ano nararamdaman nyo. Kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Pumunta kayo dito. At ang actually, hindi ba parang ino-offer natin, ang pa-reach out namin is, o di narinig nyo na yung mga prinsipyo, na-applyan mo ba o hindi? Pero actually, malalaman natin ano na nangyayari sa buhay mo. If your life is working, then meron go. ako naisip. Kasi ito, marami tayong mga tagapakinig na hindi pa natin nakikita No? I mean, yung mga ibang binabati natin dyan, they're just actually names that we see on the screen, no? Siguro one time, let's have a small gathering. Mag-name kayo nung kung saan lugar. And kami nila, Albert, si Joyce, pupunta doon at we can meet each other personally. So, in other words, let's try to be more personal in terms of how we actually can... Actually, doon nga talaga magiging mas effective yan Yun lang talagang ang tingin ko. Kasi kanya-kanyang concerns kanya-kanyang takbo ng buhay yan yung prinsipyo parang madali lang isipin, pero pag nalihis ka ng konti, maiiba na ang resulta mo. So, based on kung ano yung ginagawa mo sa buhay mo. So, maganda yan. Maganda. Magkita-kita tayo minsan, pag-usapan natin. Maybe we could give a 1-month lead time sa gantong araw, ganon. Magsabi kayo. Actually, I used to do that before in another radio station. Ang ginawa namin noon, nag-announce kami ng isang gathering, isang date, na kung saan magkikita kami sa isang public park. Sa Ninoy Aquino Wildlife Park ba? Sa Quezon City. Doon kami nakita. Parks and Wildlife, whatever. Tapos, kanya-kanyang dalahan ng pagkain. Talagang ang dami nagpunta at nagdala ng mga pagkain. Ang sasarap. Fiesta talaga. And it was so touching because basically, ito yung mga talagang ginagawa nila kasi karamihan doon sa mga nakikinig, no, may mga kasambahay na ang gagaling magluto. Talagang they took time out. Nagpaalam sila sa boss nila sa bahay, kung saan sila nagtatrabaho. At sabi, pupunta kami sa isang party nila. Ito, actually, ang programa namin noon, ang tawag namin, Kulay Pinoy. Wala na yung mga kasama ko doon. 3 rin kami doon. Pero 3 kaming iba-ibang oras. Tigda 2 oras kami. So, in other words, one whole afternoon, ako ang 1 to 3, susunod sa akin is 3 to 5, tapos yung isa is 5 to 7. Ganon. So, talagang, hindi pala 1 to 3, 12 to 2, ganyan.
Simula ako alas 12. Basta ka ng dikit-dikit lang. Tapos mamaya, ito na, nagkakatama. Katulad ginagawa natin, no? Dito, mawawala yung isa. So, in other words, sa amin, hindi pwedeng mawala ka sa programa mo, nag-iisa ka lang eh. Pag nawala ka doon, yung isang kasama namin, mag-extend ng oras na. So, magiging 4 lang oras na. Yung time na yun, oo. Wow. Pwede mga uwi sa'yo, 6 na oras. Oo, ganun. Ang dami nangyayari ganung beses na yung isang kasama namin na pinakabaguhan sa amin dahil hindi naman siya talaga radio announcer. Wala siyang alam nasa music siya, singer siya si Joseph Olfindo. Anyway, sabi namin, ganito, para matuto ka talaga sa radyo. Kailangan magbabad ka talaga sa hindi na alam. Ginugood time na namin. So, sige, ikaw muna. Basta ikaw yung 12 to 2. Hindi na kami sisipot. hindi siya yung 12 to 7 siya na. Talaga lang doon. Oo, kasi susunod. Hindi kasi kung 12 to 2 siya, at hindi na wala nang simpot, dire-diretso na. Oo nga, actually, ganun na nga. Yung 12 to 2, doon siya doon sa umpisa siya 12 to 2. Tapos, mangyayari nga yun. Anyway. So, wala pa yung kasunod ko. Okay, in the meantime, habang 4:30 na po. Alright. Magbe-break muna tayo ng saglit. Tama. Okay. Balik agad ng Kamalayan. Papalitan. Magtatagpo, maghuhuntahan, riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan, motorsiklo, eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned na ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530, ang Radyo 1 Motorsiklo Eksklusibo. Kakampi natin ang mga dalubhasa sa kalusugan sa pagpapanatili ng ating pangangatawan. Alamin natin ang mga paraan para sakit ay maiwasan. Huwag hayaang lumala ang anumang karamdaman. Makinig, magtanong, sumangguni sa Clinic R. Makakapanayam ang mga eksperto. Tatalakayin ang mga paksa at issue. Makialam at makihalo sa talakayan sa Clinic R. Tuwing Sabado, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530, ang Radyo 1. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng informasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Balik po tayo sa ating programang Kamalayan. Welcome back. At ito pa rin po, ako pa rin po ang inyong lingkod, Tato Malay, kasama si Albert Padlan, minus Joyce Molan. At naku, dami ko nakikita regalo dumarating. Tsaka maraming salamat kay Candy sa mga kanyang Christmas basket na bibigay sa amin paglabas namin dito. Tayo Paskong Pasko. Sarap din sarap din Pasko. Masarap sana talagang napag-usapan na rin yun to Araw-araw dapat ganun. We should have that feeling. Ang sarap kasi ng feeling na ganun na giving. Sarap din yung receiving. Anyway, may mga babatiin ka ba, Albert? Gusto kong batiin si Chari Atalantar. So kasi si Chari, siya yung na-counsel ba? Sumama sa program namin na ito kinekwento niya. Pinakita ko nga kay Tato yung pinakita niya yung picture ng before and after ng bahay nila. At habang ginagawa yon, wala siyang negosyo. Pero
dahil sa pinapractice niya yung prinsipyo ng kamalayan, tuloy-tuloy may pumapasok na funds. At ang laki-laki ng ginagastos daw niya araw-araw. At nako-cover lahat, pati sa kapatid niya, pati sa nanay niya, pati sa ganun. At saka yung paayos, at saka yung ganun. Siguro, so I would just like maybe to, siguro, hindi na natin kailangan magpaalam kay Chari. Sige. I'll just read a part of her message. My heartfelt gratitude to the universe, all source. Binigay niya lahat. Tayo nakapag-usap, daming, Matagal tayo hindi nakapag-usap, di ba? Matagal tayo hindi nakapag-usap, daming challenges in my mind and situations, but the divine power, divine protection, divine wisdom, divine love, divine abundance within me. More than 2 months, wala akong business, but financial income were coming in. Managed, guided sa akin. Anyway, so, yan yung po ang nangyari sa kanya. So, in other words, nabuo niya yung program, yung goal niya doon sa 90-day program dito sa Kamalayan na wala siyang negosyo. At nabuo niya yung paayos ng bahay, yung ganun. Lahat yun. Yung kompleto, yung ang laki ng ginagastos nila sa bahay, sa mother niya, para sa mga kapatid niya. Actually, noong una, ang kwan lang niya noon parang kwarto lang ang gusto niya i-remodel noon So, nagpadala siya ng picture. So, sabi picture. nga na, bakit kwarto lang gusto mong ayusin? Bakit hindi mo ayusin buong bahay? Hindi pwede. Sabi ganoon dahil malaki gastos sinasabi mo lang kasi malaki gastos dahil iniisip mo kagad wala kang paggagastos. Tinuruan namin kung paano. Ayun. Pikit mata. Basta sinugod lang niya. Tapos nangyari. Buong bahay na nga. Ganda-ganda. Ganda-ganda ng bahay niya ngayon. So, congratulations sa Chari. Thank you for giving us the chance, the opportunity to be share. part of that dream of yours. To be part of that journey. Yan. Yan. So, 8 days to go before Christmas. And ito nga ang mga tawag dito, yung mga pagdating ng mga nakikita natin mga Christmas gifts. Yung isa pang si Tina rin. I'd like to greet her. Yeah, welcome. Of course pala, si Tina Ledesma. Thank you for si Tina. She's parang kung ano yung unang ginawa niya dati nung nag-umpisa siya sa program. So nauwi tayo sa 90-day program ng Kamalayan. Yung pag-ayos, pagtanggal ng yung mga hindi ginagamit sa bahay, sa kwarto, ganun, para malinis, para magkaroon ng spasyo, pumasok ang biyaya. Kasi pag punong-puno ng gamit, tapos hindi mo namang ginagamit yan, dapat pinamimigay mo, hoarding na yun. So pag tinanggalan mo yan, may pagkakataon pumasok yung mga bagong biyaya. Yun. Another person I'd like to say to greet, si Christian Ibanez. Si Christian. Siya ngayon? Bicol? Bicol-based naman siya. So, kasama siya sa 90-day program. Nakuha niya yung mga gusto niya Nakuha niya yung mga gusto niya. Tapos, talaga may mga awards siya doon sa kanila. Doon sa networking niya. Tapos, mga tao niya, tinuturuan na niya nitong yung mga prinsipyo ng Kamalayan para maging more successful yung network niya. Magiging successful yung mga tao niya, babalik din sa kanya. So we're very happy for you, Christian. And congratulations. Another one who actually completed her dream also was si Gladys Fernando. She was able to finish her book. Nagsulat siya ng libro, hindi na alam kung paano niya umpisahan, kung paano niya isusulat. Pero sabi ko, just go on and let sulat it flow. Lang. Ngayon tapos na, naghahanap na siya ng publisher. At so, congratulations. Ganun talaga dito sa Kamalayan. Pag sumali ka sa mga programs na 90-day program, yung mga hindi mo matagal mo nang ginugusto, minsan, kadalasan yung mga gantong program, mga gantong goal, inaabot ng taon Pero dito, 3 buwan lang Yung mga iba nga, 2 buwan. Mga iba, 1 buwan lang. 1 buwan lang. Nakukuha na. 1 buwan lang. Nakuha na niya yung dream Kasi, ang umiiral ay yung universe. Yun na nga. Sabi nga natin. Na
conspires to make it happen for Actually, you. the exact title of that program is Tapping the Divine Power Within. Grabe. So, Grabe. It can be parang parang ang milagro eh. Minsan katulad nito kay Johnny. Pero sa kanya parang nagugulat siya lang saan nanggagaling 'yun, pero thank you lang siya ng thank you. actually, yung pinag-uusapan na natin ngayon, continuation na ito ngayon nung kahapon eh. Okay. Kasi kahapon, banggit ko na bakit wala nangyayari sa buhay ng isang tao? Bakit siya nag-struggle? Bakit siya walang wala? Bakit siya, kumbaga, hirap sa buhay? Bakit lahat ng mga dreams niya hindi na nakukuha? And so, yun na nga, maybe, ang umpisang aanuhin natin dyan ay yung may mga blocks ka sa yung mga balakit, yung mga nakaharang sa buhay mo, no? So in other words, yung mga negative things that you had been thinking. Ano yung mga nangumuharang na tato? Yung mga paniniwala mo na hindi pwede? Oo. Yung mga limitasyon natin. Like, we live in a universe that's so abundant, but ang iniisip natin ay barya lang. So yung barya lang ang nakukuha natin. Samantalang pwede ka naman humingi ng big time na meron mga sa atin na sinasabi, sige, yung mga prinsipyo niyan, sige, yayaman lahat. Hindi kayo maubos ang kayamanan. Walang kaubusan yan. Yun ang sagot. Wala. Kasi walang you're kaubusan talking yan. of a source or a God who is infinite. In other words, Paano naubos yun? Walang hanggan na mas marami pa sa atin at saka yung mga planeta bituin dyan, yung source na pagkukunan o ibibigay sa atin. So, walang limitasyon. Ang limitasyon ay ang nasa isip at damdamin natin. Katulad ng sinabi ko nga kahapon, ang hindi natin nakukuha sa ating buhay o hindi natin natututunan ay we are all creators eh. In other words, we are made in the image and likeness of God. And what is God? A creator. He created everything. So if we are in a way created in the image and likeness of God, we are similar what God can do. In other words, ito na yung talagang masasabi natin na ito from our, kasi saan galing yung lahat ng power niya? From our mind, from our thoughts, no? So, lahat ng iniisip natin would create something. Ang masama lang dito, kadalasan, kung negative yung iniisip mo, negative yung nakikreate mo. Correct. So, kung nakikita mo negative yung nangyayari sa buhay mo, pwede mong tanggalin yan, pwede mong palitan. Kasi, nasa sa isip mo lang yan eh. Pag hindi mo na iniisip yan at palitan mo sa positive yan, magaganda na yung makikita mo. So in other words, we are really creating everything in our life through our thoughts. Anong iniisip mo? Bakit hanggang ngayon miserable yung buhay mo? Hindi ba? Ganun lang. Kasi miserable nga ang buhay tapos rinireklamo mo, napaka-miserable ng buhay ko. Doon ka nakatutok. Tapos, ang lakas-lakas pa ng feeling. Complain ka ng complain. Oo, lakas-lakas pa ng nasa damdamin mo. Sineshare mo palagi na wala ka, malas ka. Lahat ng tao kakausapin mo, sasabihin mo, ganito nangyayari. Ganun talaga napaka-miserable. Anong lalapit sa'yo? Anong makukuha? Anong nakikreate mo? Tapos, miserable. Tapos magagalit ka sa Diyos. Samantalang kasalanan ni Presidente. Di ba kahapon, kinuwento ko nga sa inyo, God always says yes to what you want. Kinuwento ko yung the parable of the prodigal son na winaldas na nga yung pera pero hindi nagalit yung tatay. As a matter of fact, nung pagbalik, binigay uli lahat sa kanya yung kanyang mga nawala. In other words, pati yung mga magagandang damit, binihisan siya uli. In other words, nagpapiesta pa. Nagpapiesta. Walang sinumbat. Wala siyang salitang panumbat or galit. Wala. Sabi niya, let's celebrate. Now that he has realized that what is important is this. So, celebration, walang sisihan. Ang dating naman sa akin nung time na yun, yung first time ko nabasa yan is, tuwan-tuwa yung tatay na nakauwi yung anak niya. Yun ang mas importante sa niya. Parang tuloy,
naka-focus sa love. Kasi nga, ibig sabihin, ngayon, aware ka na ngayon eh. Na-try mo na yung hindi pwede o yung hindi maganda eh. So, hindi ka naman sasabihan na, oy, wag mong gawin yan kasi ganito yan. Actually, He gave us free will nga eh. So, bahala ka. Experience mo kung ano yung gusto mong experience. Ayun ang kinikwento natin dito. Huwag kang palahusga. Huwag kang magre-reklamo kung yan yung makuha mong effect or resulta. Ngayon, kung ayaw mo yan, palitan mo. Ayun lang naman kasimple. So, here in Kamalayan, constant change. Constant change. Baguhin mo. Pag hindi umuubra. I-try mo muna lahat. Okay, sige. Walang bawal. Kaya nga sinasabi namin sa Kamalayan, walang bawal. What is important is what works and what doesn't work. Yan lang yun eh. If it doesn't work, bakit mo pa pipilitin? Yun na yun eh. If it doesn't work at inulit mo pa, alam mo na yun. Oo, ikaw na yung tanga. If it doesn't work na ng resulta, sorry for the word. kaanuhan mo na yun, di ba? Huwag ka na magulat. Baka mabatukan ka pa namin dyan. Eh. Ang tigas ng ulo eh. Sinabi nang it doesn't work. Let us be like the father of the prodigals. Tayo ay walang judgment. Hindi mo nabasa yun? Hindi na sinulat yun? Binatukan niya yung anak niya. joke lang. Wala nga siyang judgment. Actually, tuwan-tuwa yung father. At tapos sinakap niya yung anak niya. Tuwan-tuwa siya. Nakita niya. Bumalik eh. Ang pumalag. Yung isa. Yung nainggit. Hindi kita iniwan. Ganun. Pero sinabi niya, hindi eh. Pero umalis na ang anak ko, yung kapatid mo, umalis dito. Winaldas niya ang mana niya, ganun. Tapos, pero natauhan siya, bumalik siya dito. Nakabalik na siya. Kasama na kasi gusto nung isang kapatid, hindi eh. Parusahan mo yan eh. Kailangan batukan. Kailangan turuan mo ng leksyon niya. So, sa tingin mo, sino bumatok? Yung kapatid. Tinuruan na nga ng tadhana ng leksyon yung tao eh. Kaya nga bumalik na eh. Nagpakumbaba na nga eh. Ano pang gusto mong gawin niya? So, subok lang. At huwag tayo palahusga sa isa't isa or sa sarili natin. Pag may pinili tayo at hindi umubra, huwag masyadong paghirapan ang sarili mo. Sabi mo, ay, hindi umubra. Okay. Siguro ang lesson din subok ng iba. Baguhin. Ibahin. Kasi ito, hindi na umubra to eh. Bakit pa natin ulitin? Di ba? Okay. Yeah. So knowing that we are really able to create. In other words, huwag na ninyong pagdudahan yan. Kasi akala ninyo yung nangyayari sa inyo, tsambay. Hindi po. Ginagawa nyo yan eh. Kine-create nyo yan through your thoughts, through your feelings, through your actions. Nakikita natin na yung mundo natin, lumalabas yan, nagkakaroon tayo kung ano man yung mga bagay na nandiyan dyan, ayaw man o gusto man natin, tayo ang naglagay niyan dyan. Sa isip, sa salita, at saka sa gawa. At sa damdamin. Yan. So, yung kombinasyon na yun, mag-create. Ngayon, ang tanong is, hanggang ngayon, kung ganun na nga ang alam nyo, bakit ito lang ang nakikreate ninyo? Samantalang, pwede naman kayong magkaroon pa ng mas marami o mas talagang umaapaw na resulta. Kaysa doon sa mga gusto lang nyo na barya. Kasi pag barya ang nakukuha mo, ang nasa isipan mo, ay, dito lang ako sa barya. Kailangan maging honest ka sa sarili mo. Tanungin mo sa sarili mo, ano yung iniisip mo? Ito lang kaya ko. Ito lang. Ganun na. Pero ito sinasabi namin sa inyo. Kayo ay deserving ng lahat-lahat ng biyaya. Kasi pare-pareho tayo. Kami naniniwala kami na we are deserving ng lahat-lahat ng biyaya, ng blessing, ng kayamanan, ng magandang mga relasyon, magandang resulta sa buhay. Kayo rin ganun. Pero kami naniniwala kami. Maniwala kayo. Kasi doon nag-uumpisa talaga yan. Yun na nga eh. Sorry. Ang ating, kumbaga parang, yun nga, binigay na lesson na nga ni Jesus sa Biblia, no? Yung isang importanteng leksyon na talagang dapat natin hindi makalimutan ay yung sinabi niya, the kingdom of God is at hand. Andito na. Ito ang yan. kaharian ng Diyos ay nandito sa ating kamay, nasa ating kalooban. Kasi nung tinanong ng mga apostoles, nasaan?
nasa kalooban natin, within. So in other words, kung nandito nga, nasa atin, ano ang ibig niyang sabihin? Bakit na sinasabi na nasa atin na hindi sa langit yung kaharian ng Diyos? Hindi siya malayo. Hindi siya malayo. Ang sabihin, kaya nating makuha lahat ng mga nasa inaasam natin, ano? kaharian. Kasi, okay, kunyari, nasa loob ka ng kaharian, ng isang kaharian. Imagine mo yung kaharian ng isang hari. Yung, dito na lang, yung worldly palace. Oh. Ano ang makikita mo? Di ba? Puro makikita karangyaan, maganda. Mga ginto, Ginto, mga pagkain. Lahat ng gusto mong kainin, mabibigay. Ituro mo lang kung ano yung gusto mo. O, sabihin mo lang kung ano yung gusto mo. Nandiyan yan. Masisilbihan ka. Ganon. Kasi pag sinabing kaharian ng Diyos, kasi akala natin, ay, hindi naman para sa akin yan eh. Para lang sa mga, para sa Diyos lang yan. Hindi. Yun na nga, nung sinabi ni Jesus na, andito na yung kaharian ng Diyos at nasa ating kalooban, ang ibig sabihin nun, tayong lahat, we can partake of everything that the kingdom actually is sharing for all of us. Eh, bakit gusto mo yung barya lang? At saka hindi ko alam kung tinanong sa kanya o basta sinabi rin ni Jesus tungkol sa mga milagrong ginagawa niya, yung mga nabubuhay niya yung patay, sabi niyo, na napapadami niya yung pagkain sa bundok na nag-lecture siya na ilang pirasong tinapay lang, ilang isda lang, at napagkain niya lahat, daan-daan na yun, ang libon na tao. Greater things than this you will do. You can do. Lahat itong nagagawa ko, magagawa nyo rin. Kasi, pare-pareho tayo na sa kalooban natin ang kingdom of God. Na nga eh. Kaya natin mag-create. Sasabi natin, ako, mahirap yata gawin yung ginawa niya kasi hindi yata tayo makakalakad sa tubig o makakaangat sa ere na habang Actually, the greatest miracle that we are supposed to be doing is how we can walk on earth na masaya, na walang problema, na walang sakit, na walang Yun ang pinakamilagro na dapat natin iniisip. Hindi yung maglakad ka sa tubig. Huwag mo nang isipin yung maglalakad ka sa tubig. Para saan ba yun? Yung maglakad ka sa mundong ito na masaya ka, na nasa iyo lahat. Yun eh. Yun ang milagro talaga na sinasabi ng Panginoon nga eh. Na talagang nasa atin na lahat eh. Ayaw pa natin kunin eh. Sino ngayon ang walang tatanggapin milagro? lang naman natin eh. Pero ang kaya hindi natin nakukuha, hindi tayo naniniwala na matatanggap natin. Ang pinakamatindi, hindi tayo naniniwala na deserving tayo. Yun ka, katulad na lang ng istorya ang problema. Yung kaninang sinare natin na istorya ni Chari. Di ba? Sabi nga niya, kwarto lang ang gusto niyang ayusin nung una eh. Sabi na, bakit yun lang ang ayusin mo? Bakit hindi mo isipin na yung pwede mong ayusin yung buong bahay at Ayun nga, inisip niya, may limitasyon eh. Wala siyang pera. Sabi ko, bakit isipin mo yun? Huwag mo isipin yun. At darating ang dumating nga. Ayun. Kasi nga, na siya, nagbago yung pananaw niya. Hindi na yun sinasabi niya na wala ako, kulang. Yan. Kung kulang palagi iniisip mo, kulang ka talaga. Siguro nasa puso't damdamin din ni Chari yun na since na-plant natin yung paniniwala na makukuha mo yan, huwag kang magduda. Tama yung prinsipyo na niya na nagpapasalamat siya. Kasi dapat pag nag-claim ka, you start with the thank you. As it, Chari, umpisa talaga lahat ng messages niya. Thank you. So, in other words, he's a very thankful person in terms of... At saka matatapos yung message niya, happy day. Joyful day. Ganun. Masaya. Very positive. Thank you, masaya. Wala ka makikita negative na sa kanya. Tsaka pati yung picture niya, makikita mo, laki-laki ng ngiti. So, paano ba yun? Paano ba namang hindi lalapit yung biyaya sa kanya? So, we're very happy for you, Chari. Congratulations. Tsaka yan, talagang... Keep going. When she started attending my lectures sa Third Eye, consistent yan. Every week, nandun siya. And she's a woman who drives her own car she will just be on time na nandun siya noon. Until nga lang na buntis. At ngayon, maganganak na nga. Kaya malapit hindi na siya nakaka-attend. Panay daw ang pa-check up kasi para malusog yung
medyo nawawala yun. May hina siguro yung kwan. Para malusog yung bata. Okay. Anyway, so malapit na tong mic na to. Ito nga eh. So in other words, ang tanong nga is, what are we creating in our life? What are we creating for Christmas Day? Ano ba ang talagang gusto natin mangyari sa Kapaskuhan? Ito na, darating na yung araw na hinihintay ng lahat. Sa kami, hindi namin hinihintay ang Pasko eh. Dahil araw-araw Pasko sa amin eh. Correct. Dapat ganun. Kaya wala kami... Pahirapan mo pa sarili mo. Araw-araw. Hindi kami nagka-countdown eh. Kasi ang countdown namin is now. Now is Christmas. This moment is Christmas time for us always. No? Feel namin ang Kapaskuhan palagi. Bukas, the next moment, Christmas ulit. Christmas palagi. Christmas in our heart, sabi nga eh. But ang tanong nga is, bakit, ano ang na-expect na ninyo itong coming Christmas? O siguro, isali na natin yung susunod na darating na taon. Ano yung na-expect nyo mangyayari sa buhay nyo? Siyempre, lahat with high hopes. Gusto nilang gumanda ang buhay nila, magkaroon ng change in whatever. O gagawa na naman kayo New Year's resolution. Tapos, hindi naman matutupad. At the end of the year, bigla sasabihin nyo, wala nangyari. Or, hindi na at the end of the year. Baka naman yung second week pa lang of the month, wala na. Yan yung nakikita natin kadalasan na gumagawa ng mga, I will not smoke. After 2 days well, that's another principle kasi Tato. Yung you have to say it in the positive. At saka yung ayaw mo, wag mo i-mention. Yung I will not smoke, yung the brain only understands smoke. Yung I will not, hindi. So, exactly. Smoke talaga. Smoke pa rin talaga. So, ano sasabihin mo? My lungs are clear. Ganun. Something like that. As long as you still think that it is masarap magsigarilyo, wala, hindi mo mababago yan. Kasi ang iiral sa iyong puso ay yung kasarapan eh. So, in other words, if you want to change something, hindi mo pwedeng isipin na masarap eh. Ang hirap tanggalin sa ating yan eh. Uy, yun ang prinsipyo na siguro kamalayan nga talaga yun. Wala pa akong kamalayan nun eh. Isa sa mga prinsipyo na ginawa nung tumigil ako ng paninigarilyo is may nabasa ko nakalagay eh. Ang problema kasi, ang nasa isip natin pag tumitigil ka paninigarilyo ay meron kang binibitawan o nadideprive ka sa paninigarilyo. Magsulat ka ng 10 bagay na pabor sa pagtigil. So either, unang-una, good breath na, imbis ng bad breath, o healthy. Tapos kung kahit na walang connection, sexy ako. Magkakaroon na magkakagusto. Hindi bali, wag yun, yung basta sexy. Yung magagwapuhan sa akin yung mga babae. Walang connection. Hindi bali, basta maglagay kang 10 positive things na pabor sa iyo. It's a principle that I use in the 7 universal principles that I teach. If you dream, ano yan tawag doon? When you dream of something and you know the reasons why you can achieve them, you will achieve your dream. Kasi, you have to give reasons eh. Kasi hindi pwede yung, I will smoke, pero wala kang isipin bakit. I will stop smoking, hindi mo alam. Pero yung ginawa, sabi nga ni Albert, yung gave sulat mo yung mga 10 bagay. At ano mo ang kalaban doon kasi nga doon, iisa lang. Yung, wow, hindi ako nakakapagsigarilyo. Yun lang ang kalaban nun. Hindi ako nakakapagsigarilyo. 10 bagay, gagwapo ko, gaganda ang hininga ko, magiging healthy ako, yayaman ako. Mga ganun mga sinulat ko, yayaman ako. Alam, yayaman ka naman talaga. Wala kang sinusunog na pera. Di ba? ako isa lang ang reason nun. Pumunta na ako dun sa lugar, sa Sukdulan, ano tawag doon yung point na pinakatalagang grabe na sa buhay ko. Ubo ako ng ubo na non-stop. So in other words, it was for almost weeks. Every night yan, every day. Hindi na ako nakakatulog dahil ubo ako ng ubo. In other words, uncontrollable na yung cough ko. Kakatakot ka na. Tapos, ang dami kong cough syrup iniinom.
Hindi na, ano. Iba na yan, drugs na yan. Yun nga, sabi ko sa akin, mukha yata nagiging addict ka na. Cough syrup. Tapos umiinom pa ako ng beer. Hindi ko alam kung saan ako nalalasing kung sa cough syrup o sa beer. Sa cough syrup yun. Hindi mo na kinalaman yung beer doon. Anyway, so, in other words, yun. Ang ginawa ko talaga, sabi ko, hinamon ko nga ang Diyos ka talaga eh. Grabe ako noon eh. Diyos, kung totoo ka, sabi ko bang ganyan. Titigil ko ngayon ang pagsisigarilyo ko, pero itigil mo rin ang pag-uubo ko. So, pag nawala yung ubo ko, titigil ko na yung pagsisigarilyo ko. So, hintay ako one day. Sabi ko, sige, one day. Anuhin ko yan. Aba, one day, tumigil ang ubo ko. Oh my gosh. 2 days. Wala. Aba, cheating ka. One day lang 2 days na. Wala na, no? Sabi ko, kailangan i-fulfill ko na yung promise ko na hindi na ako maninigarilyo kasi na-stop na nga niya. Until that time na talagang tuloy-tuloy na, months went by, hindi ko na feel yung ubo ko na wala. Tapos, nagkaroon ako ng parang masarap na pakiramdam, no? So, pero hindi na ako nag-smoke. Talaga tinigil ko na. Ngayon, ang malungkot lang, doon may girlfriend ako noon, nagsisigarilyo. Sabi ko sa kanya, pwede ba mag-stop ka na muna? Kasi nag-stop ako kasi pag nakikita kita, natitempa ako magsigarilyo uli sabi niya ba naman sa akin, kung ayaw mo, kung gusto mo mag-stop magsigarilyo, ikaw lang mag-stop. Ako, hindi. Ngayon, kung ayaw mo makita ako, di wag mo tayo magkita. So, hindi na kami nakita from then on. Na-run away groom ka na naman. Wala siya sa buhay ko, pati sigarilyo. Yeah. Baka, kasi second hand, mas malala pa yun. Anyway. Second hand smoke. So, yun anyway, lang. Tapos na tayo pala. 5:01. So, tatandaan nyo, may gusto kayong tanggalin sa buhay nyo na yung hindi nakakatulong sa inyo. Wag nyong gawing dahilan yung hindi na ako parang ate ko, hindi ako makakain ng walang kanin, ganun. Kasi tumataba ka, ang baguhin mo yon, yung sabihin mo yung mga benepisyo ng pagtigil kung ano man yung gusto nyo tanggalin sa buhay nyo. Look at the positive side, look at the benefits, not yung nawala. Negative yun So anyway, malapit na Pasko. So 8 days to go. Pero kami, Pasko, araw-araw, minuto. Mababawas para sa yung mga gusto nga tumaba dyan, ganun. Sige, desisyonan nyo na. Ano yung positive things na mangyayari kung pigilan nyo sarili nyo sa pagkain ng certain mga nakakataba o whatever. Ganun. So, yun lang ang yun lang ang na-offer namin today. Focus on the positive things that can happen to you versus the negative things. Ganun. At yan ang kamalayan. So, hanggang bukas po. Salamat sa pagpakinig sa amin. Subaybay. Si Albert Padlan po. Hanggang bukas. Okay, so sa ngalan ni Joyce Molon, ako po si Tato Maray, nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. At bukas po ay magkikita tayo uli o magkakarinigan tayo uli. Alright. Magtatagpo, maghuhuntahan, riders, dealers at manufacturers sa natatanging palatuntunan, motorsiklo, eksklusibo. Ating alamin ang mga saloobin, programa at hinaing ng mga dealers at manufacturers ng mga motorsiklo. Mapapakinggan ang kakaibang talakayan kasama ang mga gumamit nito, Riders Association at mga opisyal ng mga concerned na ahensya ng gobyerno. Motorsiklo eksklusibo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga kasama sina Sir Apo, Ma'am Alice at Sir Edwin. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masa, bagong DZME 1530, ang Radyo 1 Motorsiklo eksklusibo. The exciting, the thrilling, and scientifically matched cockfights of all time is now at San Lazaro Leisure Park. The Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club invites you to the inaugural Breeders' Festival at the ground floor Turf Club Building, San Lazaro Leisure and Business Park, Carmona, Cavite. The inaugural Breeders' Festival of the Manila Cockers Club. The Manila Cockers Club.